So bali ngayong araw, malilibot namin ang buong Calgary. Visit tayo ng Memorial West. Punta namin ngayon is sa Liberty Tax dito sa may Bones. Update! Wala nang sinayang na sandali para mag food trip. Hindi pa tuloy kami nakakaalis dito sa may dental clinic namin. Nandito pa rin kami sa parking lot. Total maaga pa naman. So meron pa tayong natitirang dalawang destination. May dalawa pa tayong pupuntahan na kailangan nating puntahan ngayong araw. Pero yan na, hindi na nakatiis. Tumira na. Ano yung sayo? Ano tinitira? Veggie. Veggie lumpia. Veggie lumpia. I have chicken skin. Chicken skin naman yung isa. At saka tusok-tusok, kwek-kwek, fishball, kikiam. Yung hindi ko kumain. And lobster ball. Naku, huwag niyo patuloyin yung mga suka ha. Nasa-usaw pa sila sa suka guys. Ako naman, ako ay mas gusto ko matulog kaysa kumain. Grabe yung antok ko. Kasi nga kagabi hindi tayo nakatulog. Kape pa more! Kaya yan. Ngayon sumisingil yung antok sa akin. So pupunta doon, malayo-layo din yung babiyahin namin sunod. Siguro mga 20 minutes din ulit yun. Si mami na yung magdadrive. Ayoko na. Kasi wala na ako sa wala na ako sa wisyo. Ayan. So bali ngayong araw, malilibot namin ang buong Calgary. Or at least yung 4 na quadrant ng Calgary. So galing tayo sa bahay natin which is southeast of Calgary. Kanina dumiretso tayo sa northeast ng Calgary. Bumalik na naman tayo sa dental clinic southwest ng Calgary. And then papunta naman tayo ngayon on our way to northwest. So yung 4 na quadrant na puntahan na natin. Ay nako. Sobrang init ngayon. Kita nyo, lusaw lahat ng yelo. Ano ba yun? Positive 13 kami ngayon. Anong busy-busy ang kalsada ngayon? No? Oo eh. Dami sasakyan. So nasa Crowchild na kami. And pagdating dyan, exit tayo ng Memorial West. So punta namin ngayon is sa Liberty Tax dito sa may Bones. So simula nung dumating kami dito sa Canada, doon lang kami bumabalik at doon kami palaging nagpapakompute ng tax syempre sa aming suki kay Kuya August. Trusted eh. Trusted na ng Liberty Tax. Yan. Yun eh medyo masalimuot yung aming ang aming tax. At alam namin hindi namin ito matatapos ngayon. So majority mailalagay maayos na ni Kuya August ngayon pero may mga ihahabol pa kaming documents to follow na lang. At least na-draft na, kumbaga less na lang yung isang document na lang yung ihahabol. Yung RRSP ko Sa akin wala kompleto. si Mami kompleto na pero ako hindi pa. Nakapag-book na kasi ngayon ang problema yung RRSP kasi meron yang dumadating na statement, tax statement for 60 days, first 60 days of 2026. Yun yung hindi pa lumalabas sa akin. Chine-check ko lagi yung app ko, yung Desjardins, pero wala pa talaga. So yun ay malamang ihahabol na lang namin. Actually yung pagpapakompute yan na tax dito kung hindi lang masalimuot pwedeng pwedeng isesend mo na lang sa kanya lahat ng dokumento. Pero kami mas gusto namin kasi nandoon kasi kapag nakakausap namin siya, ang dami namin ding nalilinawan, mga questions mo madaling masagot, di ba? Pag may mga tanong ka. At saka ang dami mo rin matututunan. Marami ka rin matututunan. Yun. Iba pagka yung personal kang kausap. Tapos lalo na
kung isang job ka lang, kumbaga, meron lang kayong tigisang full-time job as sa mag-asawa, sa family. Walang masyadong ano yun walang masyadong komplikasyon ba, napakadali. Actually, kung tutuusin, pwede namang ikaw na nga mismo mag-compute ng sarili mong mag-file ng sarili mong tax. Kung marami kang time at wala kang masyadong iniintindi, pwede naman. Kaya lang kami, parang mas na kami dito. Mas okay na yun di ba? Magbayad ka ng konti, okay lang din naman. At least hindi ka na mag-iisip pa na pag nagkamali ka pa, ma-flag ka pa ng CRA, di ba? Hindi mo masabi. Pero maraming gumagawa nun ng sila lang. Alangan Nagko-compute. yun, nakita mo kung paano siya naging alangan. Mabilis siya dapat Yun. Kasi alam niyang may incoming. Di ba? Yan ang instructor. Pagka from time to time, pagkasama namin si Jeron, itinuturo na namin yung gawi sa kalsada dito kasi nga since Malapit mahilig na siya. naman siyang at gusto niyang kumuha agad ng lisensya. Kung gusto niyang kumuha agad ng learners permit. So mas maganda yung naiintindihan na niya, at saka nakikita niya kung ano yung mga pangit na ginagawa ng mga driver, at saka kung ano yung mga dapat gawin. Yan. Nasa highway kami ngayon So yan, yung merging nako kuya, yan ang isa sa talagang sa mga baguhan driver, challenging talaga yan. Pero kailangan mong Kakanan ba ako dito? Oo, kakanan ka dyan. So yun nga, nabanggit ko ngayon, medyo masalimuot kasi ay, di ba nga ngayong taon na to, 2025 ay nag-acquire tayo ng bahay. So may mga yan, ewan ko, wala pa akong idea, pero alam ko may mga dokumento yan, maraming kukuhanin sa amin, di ba? So kaya dalawang folder yung dalawang portfolio yung dala namin. Kasi yung mga tungkol sa bahay, mga ganyan. Lahat, sabi ko, mas maigi nang dalhin mo kahit hindi mo alam kung kailangan o hindi, kaysa doon sa kailangan pala pero naiwan sa bahay, di ba? So yan, yung tungkol sa bahay. Then yung SIN namin, syempre nung naging PR kami, ngayon ding 2025, nagbago na. Pero na-update na yata daw ni Mami si Kuya August. So okay na yun, updated na yun. Yun lang talaga ang pinakamalaking masalimuot ngayon, yung sa bahay. And then ako laging pumapatak sa business, yung aking tax filing. Kasi nga ay dati, parang 2 years ago, nag-DoorDash ako. Tapos hanggang last year, meron pa rin akong DoorDash. Kahit bagya na akong kumita sa DoorDash, kailangan ko pa rin i-file. Kasi yung DoorDash nagpadala ng tax statement, Meron ka pa rin nga ngayon $8 ba yun? Wala. Wala Wala na yung 2025? na talaga. 2025 completely hindi na talaga ako bumiyahe ng DoorDash. Wala akong DoorDash. Kahit isa. Wala. Kaso ang problema yung YouTube. So kahit paano, kahit na pakonti-konti kumikita tayo sa YouTube, kailangan din nating i-file yon as income, no? Kaya malamang papatak pa rin tayo as business pa rin. Yun ang mangyayari. Click mo siya sa 14. Magagawa mo yun kung yung difference yan ilagay mo sa RRSP. RRSP. O donation, Ipupuno RRSP, mo. or expenses. PSSA. Or, More than talaga kami. Doon kami sa 20.5 talaga. So, by the end of the year, ihulog na namin doon. At least pera mo na yun. Tinago sa'yo yung iba. Pumunta ka ng bangko, ubos ang Ubos. Ay, naranasan na. Pumipila nga kami. Madaling araw pa. Kaya, Wala silang respeto sa oras mo. pumunta ka na sa'yo, ubos at karapit ng pumunta ka ng Manila, kailangan 2 days ka doon. Kasi yung biyahe mo isang araw. Yan guys, nakaraos na naman tayo sa tax filing. Sa nakakakabang part. ng bahay ay natapos na. Ayan. Salamin naman. Meron pa tayong last destination. Ano ba yan? Ang init. Hindi ko alam kung saan ko ilalagay yung camera. Yun. Sunog ka. So meron pa tayong pang-apat na destinasyon, di ba? Pangatlo to. Pupunta pa tayo sa pang-apat kasi yung salamin na last week kagagaling lang namin para kuhanin yung bagong salamin ni Mav doon sa sa eye clinic naman. Ano ba tawag sa ganun? Eye care. Doon, Sa yan. clinic nga, eye clinic. Oo, so galing kami sa Eye Care Plus doon sa Crowfoot. At nung pag-uwi namin, saka lang namin nakita na
dahil doon sa ginawa niyang adjustment doon sa pinaka, yun nakalagay dito, 'di ba? Inaano kasi nila yun eh, nililiko nila dito. Para So, fitted sa... para mag-fit sa tenga niya, sa mukha. So parang doon sa plastic na nakabalot doon sa dulo dito ng salamin niya, parang nagkaroon ng umiikot gumagalaw, which is dapat hindi siya gumagalaw. So yun, ibabalik namin siya ngayon. At gagawin naman yan for free. Yun nga lang, hassle nga lang, 'di ba? Kasi ay kailangan pa namin bumalik. Malayo pa man din, isa rin yun sa malayo na lugar na pinupuntahan namin. Tell them something. Ayun. Wait lang. Tell them something. Ano yun? At the eye place, it's also cracked. It's not just like moving, it's cracked. Oh, may crack nga. Kaya ngayon, papalitan niyo yung plastic na yun. So ayun, pero ang magandang balita ay nakaraos na tayo sa tax at positive. Iyon. So maganda naman maganda yung resulta. Dito kasi guys, sa Canada, I took a bite of all of them. may dalawang tanong sa utak ng tao kapag nag-file ng tax. Owing o refund. Yun. Hindi naman tayo pumatak doon sa owing. Kaya kahit paano ay meron tayong refund. And then, yung sa bahay nga pala, no? Magkano yung refund doon, mami? 1,500. So, Automatic yan. automatic Wala nang 1,500 question yun. Automatic na meron kang makukuha. doon sa pagbili ng bahay ngayong 2025. So, ang pag-usapan nyo na lang, mag-asawa ay kung kanino papasok na account. Yung 1,500. Siyempre. Siyempre, kanino pa ba? Eh di siyempre, hindi sa akin. Hindi sa kanya, sa akin. Siyempre, hindi sa akin. Sa kanya. Yun. So, sa kanya pumasok. Gano'n naman kasi talaga ang buhay ko dito eh. Yung sa kanya, kanya. Yung sa akin, kanya pa rin. Yun. Hindi. Joke lang yun. Ano. Ang totoo, yung sa kanya, amin. Yung sa akin, amin. So, lahat ng amin, lahat ng kinikita namin ay amin. Ibig sabihin ko, para sa pamilya. Yeah. Wala namang kaming wala kaming solo-solo. Pag bumibili kami ng bagay, pinagdidesisyon na namin yun as family. Ganon kami. So, lokohan lang namin yun biruan lang namin yun na kinakanya niya yung akin, no. Pero talaga, yung akin, amin. Yung kanya, amin din yun. Yun yung namin, yun yung principle namin sa aming pamilya. Ano na, mami? Let's go na? Oo, alis na tayo. Nire-review pa niya yung mga numbers. Diyos ko. Kung ako lang ay ayaw ko talaga ng ganyan. Hindi ko maintindihan yung mga numbers na yan. Basta sa akin ay nalaman kong refund. Masaya na ako dun. Okay na yon. Dahil marami-rami na aming nalalakad, kailangan na namin ng extra boost. Kaya naman, daan muna kami dito. Para siguradong may energy para sa huli naming pupuntahan ngayong araw. $2,000 years later. Yon, sa wakas, nakarating din. At nakain ko na rin ang aking karyoka at kamote Q. Yun, no? Kauwi lang namin. Pero, nagka-problema kami sa huling namin, sa huling appointment namin. Hindi naman kasi siya appointment, sasadyain lang talaga namin. Walk-in kami pero may pasabi. Oo, kaso ang problema, mali ang tansya namin sa closing nung sa eye care, sa salamin ng bata. Hanggang 3 lang pala. After namin sa tax, sarado na pala. So, ayun. Mamaya. So, after namin makatapos sa tax, bumili lang kami ng kape, mamalaya namin. Buti nga, hindi pa kami nakaalis na-check ni mami. Sarado na. So, pornada yung huli namin lakad. Buti na hindi pa kami nakatuloy doon. Kaya- Sana sayang ang biyahe. Kaya, yun. So, bumili lang kami kape, tapos umuwi na rin kami. At, ayun nga, konting detalye lang doon sa pagpa-file namin ng All tax. Bale, ang kay mami, finalize na yung kanya. Madali kasi sa kanya. Kasi isang Isang trabaho. employer, di ba? Walang problema. Isang employer, tapos walang negosyo, walang kahit anong additional. Yun lang one employer. Pero yung sa akin, yun nga, dahil masalimot nga kasi meron nga tayong YouTube. parang business-businessan. Itong YouTube natin Dinedeclare na niya kasi yun kahit katiting ay dinedeclare natin kahit Para katiting maging lang ang kinikita. Kasi ayaw ko nung may tinatago ba, basta kinikita, pumapasok. Para sa akin, dapat taxable, i-declare, Dapat i-declare. So, yun nga. Tapos, ano pa yung mga
Marami-rami rin kaming naitanong kay, kay kay Kuya. Marami-rami na naman kaming na-pick up na mga bagong kaalaman. At ayun nga, yung tungkol nga pala doon sa bahay, doon sa bilang first home buyer. Naalala niyo ba guys yung video ng vlog namin about sa pagbili ng bahay? Tapos nabanggit namin doon yung pagka first time home buyers ka, meron kang automatic credit pag nag-file ka ng tax. So halimbawa, bumili ka ng bahay ng 2025 kagaya namin. So pag nag-file ka ng tax ngayong tax season ng 2026, meron kang automatic refund ba as a first time home buyers. And magkano yun? Pumapatak. Ano yun? Standard siya pa? Standard yun na 1,500 Ayun. tax refund. So, buko doon sa aming tax refund, sa na-refund namin, no? Pumatong yun, no? So, medyo maganda-ganda kahit paano, 'di ba? Yung mga ganun para sa amin unexpected money na yun eh. Kumbaga Pambayad hindi na na yun yun. ng bahay. No. Ano ba yun? Expected na unexpected money. Yung 1.5 expected yon kasi syempre ano na yun galing yun talaga sa gobyerno, nakalagay yun sa kanilang website na pag ikaw ay first time home buyers, yung 10,000 na binayad mo is merong 15% na makukuha, which is the 1,500. Oo. So automatic yon na papasok. So, in yun. fact, doon sa form, ano bang tawag dyan? Yung sa summary? T1 summary. General Oo, sa general summary sa T1. Yung makukuha mong yung document, pag nag-file ka ng tax, makikita siya, lumalabas siya under line 31270. line 31270. Doon kung saan pumapasok yun yung sa home home buyer. Home buyers credit, parang gano'n. Oh, home yun. buyers credit. So, yun. Dapat makikita nyo doon na magre-reflect yung Yung amount 1,500 na na yun. As credit. So, as papasok credit. yun. Kasi kasama siya doon sa federal non-taxable refund. Nalagay. Ayun. So, ayun. Bali sa akin, ayun, hinihintay ko lamang na lumabas na yung aking first 60 days ng 2026. Kasama kasi yun sa tax filing. Sa RRSP. RRSP nga pala yun. At yun, ipapasa ko lang yung kay Kuya August. At tapos ay mafa-finalize na niya yung sa akin. At syempre, mag-aantay na lang tayo para doon sa actual na refund. Pumapasok naman na yun automatic sa ating bangko CRA. na nakaregister doon. Basta na-file na sa CRA, dahil yung bank account namin is nasa CRA na login, automatic na yun na yung pumapasok pera yung funds. Kung Kapag may ikaw ay refund. may refund. Kapag may Pag-uwi ka, refund. magbabayad ka, syempre. So, ayun, gano'n. Ano pa ba? Ano? Dahil next year, hindi na kami considered as first-time home buyers. Kasi wala na. Oo, dahil nakabili ka na nga Nakabili ng na unang nga. bahay mo, unang property. So, hindi na kami pwede mag-open ng FHSA ulit. Which is yun yung nakatulong sa amin para kahit pa paano mabawasan yung itatax sa amin. So, next year, na tax season, ngayong taong ito, dapat For meron 2026. dapat magkaroon kami ng something na makatulong sa amin para mabawasan Yun. yung total net income. Or else, posibleng mag-owing kami next year. Kasi ang explanation kasi dyan, guys, pumapasok tayo doon sa mataas na tax bracket. Ay, wow, mataas ang sahod. Yeah. Mataas ang sahod. Hindi, maganda na pangit eh, di ba? Oo. Pag nasa mataas na tax bracket kasi, ang problema doon, Okay. mas malaki yung tax. Kaya ang parang gino-goal natin, mapapunta tayo doon sa mababang tax bracket. Kasi may percentage. Ang pinakamababa is 14 something percent. Pagka sumampa ka na dun sa 57,000 pataas na sahod annual is magsasampa ka na sa 20 point something percent Yung tax. ng tax. Oo. Yun yung computation. So, kailangan magkaroon ka ng way na mabawasan kahit papano yung percentage ng tax na ibibigay sa'yo. Oo. Yung tax. Ang malaki na itulong ng First Home Savings Account na inopen FHSA. namin Yeah. for 2025 na to, for year 2025, is na dahil doon sa, magkano yun? 8,000 na... Yung maximum. Maximum Maximum is amount 8,000. for 1 year is 8,000. So yung 8,000 na ipinasok ko sa FHSA at 8,000 na ipinasok niya sa FHSA for 2025, na-deduct yun doon sa net Sa salary, net income. net income namin. So, napababa niya kami sa mataas na tax bracket, napunta kami sa mababa. Pa rin sa minimum ng 20%. Nandun ka. Oh, sa so minimum yun. ng 20%. OT Napakalakas. kasi ng OT. Napakayaman ko naman pala. At ang akin pala guys ay hindi na
kumbaga hindi na, kahit nakaltas na yung 8,000 FHS, hindi pa rin pala bumaba sa, Oo, kasi sa minimum tax bracket. alam nyo, Ka-OT. yung OT ka ng OT, nadadagdagan naman talaga yung income sa ka-OT. Pero syempre, yung tax na kakaltasin sa'yo, hindi pa rin sapat doon sa magiging total income mo for a year. So, ayun. Pero wag niyong isiping masama ang mag-OT. Extra, dagdag na income pa rin yun. Income pa rin. Yung panalo ka pa rin dun. Di ba? Kahit lumaki yung tax mo, kung Kumbaga, masipag ka, trabaho ka ng trabaho, Oo. kumpara doon sa hindi nag-OT, mas marami ka pa rin pera Hindi, kaysa kumbaga doon sa... ganito lang yan. Siyempre, nagtrabaho ka at may karapat-dapat na porsyento na mapunta sa gobyerno dun sa iyong pinagtrabahuan. So, nagbayad ka na ng tax before pero kulang. Kulang Kumbaga, hindi ka na agad nila siningil. Ngayong nabuo mo na yung buong taon, kukumpitin nila kung sapat ba yung ibinayad mo na tax para sa gobyerno. Oh. So, kung hindi, dun ka magbabayad. Kung sobra naman ang maibigay mo, ibabalik naman. Yun nila yung sa'yo. refund. Oh. Oo, Pero ibabalik kung tataka kayo, bakit may refund pa ako? Kasi ang diskarte ko naman dyan, ay every payday ay nagpapakaltas naman ako ng $50 pa. Parang inano ko Nag-addition inauthorize ko yung company na Dagdagan. magdagdag pa ng $50 na deduction sa akin every payday. every payout, every payday para mapunta pa rin sa tax. So pinapadagdagan ko every payday yung tax. So yung regular, That's why yung regular tax niya sumusobra ang kinakaltas sa kanya. So instead halimbawa na 1,000 lang for a year, nagiging 1,500 kasi nagpapadagdag siya. Which is para ka na rin nag-savings. So instead na mag-owing ka, may nare-refund ka pa kahit papano, kahit konting-konti lang. ano lang ba guys, mindset lang. Mindset. Kasi kung gusto mo na ikaw may mari-refund, magpadagdag ka ng kaltas sa tax. Ngayon, kung hindi ka nagpapadagdag, di OT ka ng OT, malamang sa malamang yan, mag-owing ka pa niyan. Yeah. Mag-owing ka pa Kasi niyan. dito naman talaga, hindi mo naman maloloko talaga ang gobyerno. Bilang na bilang yan. Oo. Unless, May karapat-dapat na computation unless nagtatrabaho ka ng cash job, at syempre, di yun, wala yung tax. Hindi na yun makikita, di ba? At saka, kung nagne-negosyo ka, For next year, napatanong kami kay Kuya. So, paano kaya ang anong way? diskarte? Kay Kuya August, napatanong kami anong diskarte kaya para... Kasi wala ka ng FHSA Para kahit paano, dahil ang salary namin naman ay nandoon na nga sa medyo mataas na bracket, paano kaya paano kaya hindi kami mag-owing, ano? Oo, yun Yun man lang tinanong po, namin. hindi ka mag-owing. Yun lang di mag-owing Kahit wala ka ng ma-refund, basta wag ka lang mag-owing. Ay, ang unang advice niya nga is business. Oo. Pagka kasi guys, business is, mayroon ka kasing mga nara-write off Ano? Yun yung explanation dun no? O kaya, magbayad ka ng advance ng tax. I-save mo na. Yung kagaya ginagawa niya, kung hindi man mapadagdag dun sa company, ikaw na lang kumaltas ka ng sarili mo, itago mo na. Tapos yun, Para may ready ewan. ka ng pambayad. Wala Parang yun lang. kang ligtas talaga. Hindi. No? Kasi Mag-business dito, ka para mag-business may pa-write May off mga ka. write off ka eh. Pagka mo, kagaya ko, ako ay early childhood educator. Pwede ako magtayo ng daycare. Halimbawa, nagtayo siya ng day home. Oo, mag-day home ako. So may mga mara-write off ka dun as a day home owner. Pero syempre hindi ko pa gusto yung So, syempre sa ngayon yung business medyo hindi pa kami umaabot doon, no? Nagsisimula pa lang kaming In fact, kung sa employment, pag-usapan na lang natin sa ibang vlog. Masyado nang mahaba tong vlog na to. Ano lang to? Oo. Yung mga So, errands namin ngayong So, araw. na-share lang namin. Salamat sa pagsama sa aming mga nilakad ngayong araw. At konting kwentuhan nga tungkol doon sa tax. At baka kahit paano meron kayong napulot dito, Kung may question kayo. Nako, expert. Wala kaming masagot. Hindi, ayun, ito pala. Kung may question kayo for all your tax needs, kung gusto nyo ng talagang reliable at subok na, Ayan. well, sa amin kasi mula nung dumating kami, ay Liberty Tax ever since. Liberty At yung person to contact, ayan, pwede ko ibigay sa inyo, si Kuya August. Yeah. Doon talaga kami ever Bigay since. namin sa inyo kung gusto nyo yung phone number niya. And mag-comment lang kayo or mag-message kayo sa page namin na Dili Dili Family. Ayan. Yan. So, Para yun. ma-share namin sa inyo. Trusted talaga. Since na dumating kami sa Canada, nag-tax kami, sa kanya na kami na... Ano lang din naman yun refer, di ba? Yung mga nauna na. So, wala naman kami pinagsisisihan, di ba? Wala kaming
naging problema sa pag-file ng tax namin ever since. So yun, Liberty Tax, nandyan sila sa may Bonus Road. Kung gusto nyo mong contact si Kuya August, yan. Bigay ko sa message nyo lang. Comment down. Yan lang, hanggang dito na lang ang vlog namin. Salamat sa pagsama. Thank you for watching. And see you on the next one. Bye-bye.